Dahil nga sa takot na baka iwan na naman ni Portia ang binata ay kaagad na hiningi nito ang kamay niya sa kanyang mga magulang. Masayang pumayag naman sila at ngayon nga ay kasalukuyang nakatira si Portia sa bahay ng binata habang naghihintay ng kasal nila. Napagkasunduan nilang huwag na munang magmadali at marami pa silang dapat gawin. Plano niya ring mag-aral ulit kapag naisaayos na lahat. May importanteng lakad si Theodore kaya naiwan silang dalawa ni Genggeng sa bahay. Tumulong siya sa paglilinis at nang matapos ay pumunta siya sa harap ng bahay. Nilinisan niya rin at tinaniman ng mga bulaklak at namatay na nga ang iba. Mukhang napabayaan na dahil basta-basta lang sigurong nilagay roon para may palamuti. Habang nagbubungkal nga ay natigilan siya nang makita ang kotseng papasok. Hindi yun pamilyar sa kanya kaya napakunot ang kanyang noo. Lumabas naman si Genggeng at nilapitan siya. Nandito ang Don, aniya. Ha! Ang papa ni Theodore. Hindi ko alam kung bakit pero mukhang masamang hangin ang dala nito, sagot ni Geng. Napalunok naman si Portia. Inayos niya ang kanyang sarili at naghugas na ng kamay. Pawisan pa siya dahil matirik na ang sikat ng araw. Bumaba nga ang Don kasama ang pangalawang asawa nitong si Hilda. Kita niya ang matalim na tingin nito sa kanya. Tumayo ng maayos ang matanda at huminto sa harap niya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa at inilingan. Kita niya pa ang pag-ismid nito bago pumasok sa loob. Nahigit niya naman ang kanyang hininga at hinayaan na lamang. Wala naman siyang magagawa kung ayaw ng mga ito sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan na magustuhan nila. Kilala mo si Gov, di ba? Siya na mismo umalis sa poder ng ama niya. Huwag kang matakot sa mga yun, wika ni Genggeng. Tumungo naman siya at inayos na ang sanili saka sumunod na sila sa mga ito. Nakaupo na ang matanda sa couch at katabi nito si Hilda na masama pa rin ang tingin sa kanya. Kasing sama ng retokadang labi nitong parang paputok na sa sobrang laki at pulang-pula pa. Para bang kinagat ng langgam at naimpeksyon. Ikukuha ko po kayo ng maiinom. Kaaalis lang po ni Theodore, saad niya rito. Hindi naman umimik ang matanda at tiningnan lamang siya. Hindi naman masiyadong masama ang matanda nung unang kita nila. Hindi niya lang maintindihan kung bakit parang masama ang loob nito sa kanya. Paniguradong kung ano-ano na namang kasinungalingan ang pinagsasabi ni Hilda rito. Ako na ang magdadala niyan, sambit ni Genggeng. Nakamasid lang din ito sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. Kahit papaano ay kalmado naman si Portia. Ayaw niyang mapahiya at ayaw niya lalong mawalan ng respeto sa ama ni Theodore. Heto po, aniya at akmang aalis na nang magsalita ito. Gusto kitang kausapin, sambit nito. Po, umupo ka, wika nito. Tumango naman siya at sumunod sa sinabi nito. Hindi ko alam na seryoso na pala ang anak ko sa'yo. Nung una akala ko ay panginis ka lang sa kin. Hindi ko akalaing aabot sa puntong ibabahay ka na rin niya. Hindi ka ba nahihiya na binabahay ka na ng anak ko kahit hindi pa kayo kasal? Ni hindi ka man lang siguro nagpaalam sa pamilya mo, sambit nito. Parang may kung anong sumundot naman sa puso ni Portia sa narinig. Masakit iyon. Alam po ng mga magulang ko, sagot niya nito. Alam nila at hindi ka pinigilan. Kababi mong tao tapos okay lang sa'yo na ganito. Dagdag nito. Naikuyong naman ni Portia ang kamao niya at tiningnan ang matanda. Kung hindi po okay sakin hindi po ako titira dito. Isa pa po, nagkakaintindihan kami ng anak nyo. Maayos naming napag-usapan ito. Kung may problema po kayo roon ay wala po akong magagawa. Kausapin nyo na lang po ang anak nyo, mahinahong wika niya. Abat, ang galing mong sumabat ah. Bastos ka, singhal ni Hilda. Nakagat ni Portia ang labi niya. Hindi porket pinili ka ni Theodore ay ganyan ka na. Masiyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Nakalimutan mo na yatang hampas lupa lang kayo ng pamilya mo. Pilit na nakikiapid sa pamilyang may pera, giit nito. Natawa naman ng pagak si Portia at tiningnan ito. Kung wala naman akong natatapakang tao, bakit naman ako makikinig sa'yo? Kaya mo bang sabihin yan habang nakatingin sa salamin? Kaya mo bang sabihin yan sa sarili mo? Balik niya rito. Abat, galit na akmang susugurin na siya nito nang tinuwanan niya lang ito. Kung nandito kayo para lang insultuhan ako, huwag niyo nang sayangin ang oras niyo. Pero sige, makikinig ako. Pero uunahan ko na kayo, si Theodore lang ang pwedeng magpaalis sa kin. Umalis na siya sa inyo para huwag niyo siyang pakialaman, tapos ngayon nandito na naman kayo.
Ano sa tingin niyo ang gagawin niya kapag nalaman niyang pumunta kayo rito para lang bastyusin ako? Aniya. Darling, ito ang sinasabi ko sa iyo. Bastos talaga ang babaeng yan. Kailangan siyang palayasin dito. Kawawa si Theodore sa kanya. Wala siyang bukas dito. Tanya is way better than her, anito. Kaya ba hindi niya sinipot si Theodore? Kung talagang mas better sa akin iyang Tanya mo, bakit hindi siya ang pinili? Bakit nagkukumahog sa akin si Theodore? Aniya ito. The nerve. Sabat ng ama ni Theodore. Seryosong tiningnan niya naman ito. Hindi ako sumama kay Theodore para sa pera niya kung yan ang inaakala nyo. Kaya kung pagpagurin ang pera. Syempre, kayang-kaya mo, kaya ka nga naging dancer sa club di ba? Sabat ni Hilda. Napapikit naman si Portia para pigilan ang sarili niya na backstroke in ito. Isang salita pa sa bibig nito at baka matikman nito ang kamaon niyang sanay sa pagbungkal ng lupa. Alam mo, higit na mas maiintindihan mo sana ang sitwasyon ni Portia dahil minsan ka ring naging ganoon. Mas malala pa nga kung susumiin Ito, sumayaw lang para magkapera at may pagamot ang nag-aagaw buhay niyang kapatid. Hindi siya nagpapahipo o nagpapagalaw kahit kanino para lang sa luho, sabat naman ni Genggeng. Napatingin naman si Portia rito. Inagaw nito ang basong hawak ni Hilda at umayos sa kanyang pagkakatayo. Ikaw, swerte mo nga't nadampot ka pa ng mayaman Dahil kung hindi baka parang lumot na lante ang bulaklak mo. Magpasalamat ka kung naging maayos ang buhay mo ngayon. Hindi yung gagamitin mo pa ang katayuan mo ngayon para man-ira ng ibang tao, dagdag pa ni Genggeng. Geng, galit na sambit ng ama ni Theodore. Abay kung ganyan ang gagawin niyo sa amo ko ay hindi ako makakapayag. Pinapaalagaan sa akin ng boss ko ang taong mahalaga sa kanya kaya hindi ako makakapayag na basta-basta niyo na lang siyang apihin. Ba't hindi niyo gawin iyan at sabihin kapag nandito na si Gov? Bakit ngayon pa talaga na wala siya? Para ano? Para walang kokontre sa inyo. Huwag kayong mag-alala at makararating sa kanya, saad ni Genggeng. Shut up! Singhal ng matanda. Tumigil ka na rin Hilda. Sinabihan na kitang huwag kang makikialam, asak nito. Bamusangot naman ang babae at inirapan lamang sila. Alam kong hindi naman makikinig sa akin ang anak ko. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Hangad ko lang ang nakabubuti para sa kanya. At sa akin, hindi ikaw ang makakapagpaligaya sa kanya. Alam kong hindi ang mga katulad mo ang makatutulong sa kanya pagdating ng panahon. Wala kang natapos, at lalong walang maipagmamalaki dahil wala kayong pera. Walang nakakabilib sa iyo maliban sa ganda mo. Marami ang naghihintay sa anak ko. Higit na mas matalino at maganda kaysa sa iyo. Sa ngayon, namnamin mo muna habang nahuhumaling pa siya sa iyo, dahil darating din ang araw na babalik din siya sa poder ko at iiwanan kanya. Makakahanap din siya ng babaeng higit pa sa iyo, seryosong wika nito. Kahit na parang nilalakumos na kanyang dibdib ay ngumiti lamang ng tipid si Portia. Hihintayin ko po ang oras na yan. Kung hindi po dumating, pasensya na. Dahil hinding-hindi ko rin iiwan ang anak nyo. Kung nakaya niyong bitiwan ang asawa mo noon dahil sa ibang babae, sigurado akong hindi siya ganoon. Hindi siya katulad mo, rektang sagot niya rito. Kita niya ang paglunok nito. Indikasyon na hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. It's my own story to tell, not your mouth to blabber, wika nito. Tumayo ito at galit na umalis. Nang tuluyan na ring makalabas ang sasakyan ay kaaag na napahiga siya sa couch. Pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng lakas. Ang mga kamay at paa niya ay biglang lamumbay. Kaagad na nilapitan naman siya ni Genggeng. Okay ka lang? Tanong nito. Nilingon naman niya ito at napapikit. Nakakapagod makipagsagutan sa mga taong walang IQ, aniya rito. Ang galing mo kayang makipagsagutan. Kalmado pero sigurado akong nanggagalaiti na ang mga yun sa galit, natatawang wika ni Genggeng. Huwag mo na lang tong sabihin kay Theodore. Ayaw kong awayin na naman niya ang papa niya. Baka sabihin nuan nagpapababy ako sa anak niya. Kahit pa hindi natin sabihin, paniguradong malalaman ito ni Govno, Leon pa ba? Sagot nito. Huminga lamang siya ng malalim at napailing. Pagsapit nga ng hapon ay hindi pa rin nakauwi ang binata. Mukhang matatagalan ito. Walang text o tawag kaya nag-aalala rin siya. Initin ko ba ang niluto mong sabaw? Yusis ni Genggeng sa kanya. Mamaya na siguro, hintayin na muna nating dumating siya.
Mauna ka na rin kumain at anong oras na aniya rito. Sige, pero sabayan mo na lang kaya ako. Anito. Malapit na ring mag 8 PM Kailangan mo na ring kumain at baka malipasan ka ng gutom, dugtong pa nito. Napatingin si Portia sa cellphone niya at tumungo. Sige, baka gabihin pa siya masyado. Ayaw ko rin siyang tawagan at baka may importante siyang ginagawa. Ayaw ko namang makaistorbo sa trabaho niya, sagot niya rito. Sabay na nga silang naghapunan at nung matapos ay tumambay na siya sa sala para hintayin si Theodore. Paulit-ulit lang siyang nakatingin sa kanyang cellphone hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Ilang saglit pa ay dumating naman ang binata at natigilan nang makita si Porty ang nakahiga sa couch. Nilapitan niya ito at hinubad ang suot na coat at niluwagan ang kanyang necktie. Pagod na pagod siya, tinitigan niya ito at napangiti ng tipid. Kayang-kaya talagang walain ng dalaga ang pagod niya sa katawan. Lumuhad siya sa gilid at mahinang hinaplos ang magandang mukha ni Portia. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin akong pigilan ang sarili kong ma-in-love sa'yo. You're just too perfect for me, mahinang wika nito at magaang hinalikan ang kanyang pisngi. Maingat na kinarga siya nito hanggang sa kwarto ng binata na ngayon ay kwarto na nilang dalawa. Dahan-dahan niyang pinahiga at kaagad ding tinabihan. Naalimpungatan naman ito at pupungas-pungas na iminulat ang mga mata. Theodore, anito at napangiti. Kanina ka pa ba? Tanong nito. Umiling naman ang binata. Kara-rating ko lang. I'm sorry, I woke you up, sambit nito. It's fine. Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya. Napalunok naman ang binata nang matitigan niyang maigi ang dalaga. I'm done, I'm sorry kung natagalan akong umuwi. Masyadong maraming trabaho, mahinang saad nito. Ngumiti lamang si Portia at hinawakan ang mukha nito. Ano ba ang gusto mo at ikukuha kita ngayon din? Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita, aniya rito. Akmang babangon pa siya nang pigilan siya nito at mabilis na hinila at kinubabawan. Nanlaki naman ang mata ng dalaga sa ginawa nito at hindi niya iyon inaasahan. Theodore, aniya rito at bamusangot. Ngumiti lamang ang binata at hinaplos ng marahan ang kanyang mukha. Ikaw ang gusto kong kainin, nakangising sagot nito at mabilis na nilakumos siya ng halik. At ang yakap na iyon ay napunta na naman sa diligan. Natatawa na lamang si Portia. Hindi naman niya masisisi ang nobyo. She wants him as much as he wants her. Parehong baliw sa isa't isa. Habang nasa hapag na't nagbi-breakfast ay nakatingin lamang si Genggeng sa kanilang dalawa. Kahit kasi kumakain ay naglalandian ang mga titig. Sige, kain lang kayo ng kain. Baka sakaling sa susunod na taon ay may chikaiting na ring sasabay sa inyong kumain, wika ni Geng. Napaubo naman si Portia sa narinig. We'll get there soon, nakangiting sagot naman ni Theodore. Tuwang-tuwa naman si Genggeng. Bilis-bilasan niyo naman no, anito. Napailing na lamang si Portia. Actually, inasikaso ko na ang mga kailangan mo para makabalik ka sa pag-aaral. You said you wanted a 2 years course. Just tell me, pumili ka lang ng school na gusto mo. Ako na ang bahala, saad ni Theodore. Portia's eyes lit up. Talaga, tumungo naman ang binata. Alam kong gusto mong makapagtapos. I encouraged you to take 4 years course kung gusto mo. Education is limitless, we learn every day. Kung gusto mong mag-aral ng mag-aral, just tell me. I'll support you no matter what, nakangiting wika ng binata. Napangiti naman si Portia at napatayo sa kaniyakap ang binatang nakaupo. Tuwang-tuwa naman ito, masaya siya kapag nakikita niyang masaya ang dalaga. Salamat, aniya at hinalika ng buhok nito. Kumaway na siya at saka lang bumalik sa loob nang makaalis na ang sasakyan ni Theodore. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang mga files na may mga background ng iba't ibang universities. Ano, may napili ka na ba? Tanong ni Genggeng sa kanya. Meron dito malapit lang kaso sobrang mahal naman. Pwede naman ako sa state colleges at marami rito sa teen. Mga private kasi itong iba, nakakahiya, sagot niya kay Geng. Portia, isipin mo gobernador ang asawa mo at kilalang businessman. Kita mo nga diba? Walang mumurohing school dyan. Ibig sabihin gusto kanyang mag-aral sa mga the best na eskwelahan. Gusto niyang natatamasa mo ang mga magagandang bagay, wika ni Genggeng. Sa tingin mo ba hindi yun makakaapekto sa trabaho niya?
Paano kung malaman ng mga tao na pinapaaral niya ako sa private school? Baka ma-issue na naman siya. Pero pwede naman akong mag-part-time job aniya. Tinitigan lamang siya ni Geng at nginitian ng tipid. Hayaan mo ang mga tao. Isipin mo ang kayong dalawa at ang future niyo, ba't ka ba nababahala sa sasabihin ng ibang tao? Napandi ka na ba sa mga issue niyong dalawa noon? Natatawang tanong nito. Bamusangot naman si Portia at tumango. Pakiramdam ko kasi kalaban ko lahat ng mga nasa paligid namin. Para bang kasalanan ko lahat ng iyon at nadamay pa si Theodore. Naging mabait siya sa akin kaya masakit din sa akin na madamay siya sa mga desisyon ko sa buhay, sagot niya rito. Kaya nga, sa tingin mo may pakialam ba yon? Ni wala ngang pakialam iyon sa ama niya sa ibang tao pa kaya. Portia, maniwala ka sa akin. Kilala ko si Theodore, ikaw ang pinakatangi-tangi noon. Hindi yun basta-basta nadadala sa mga sulsol ng mga tao. Mas pipiliin nuan na paniwalaan kung ano ang sinasabi mo kaysa ang sinasabi ng iba. Malaki ang tiwala nuan sa'yo. Alam niyang deserve mo ang lahat ng magagandang bagay. Kaya huwag mo ng problemayan yan. Sige na, mamili ka na, ani Geng. Tumango naman si Portia at tiningnan ulit ang mga files. Feeling ko iba ang inaalala mo biglang saad ni Geng. Ha? Iniisip mo siguro ang papa niya ano? Siguro pinuproblema mo ang sinabi ng ama niyang akala mo wizard ng mga senior citizen sa sobrang daming alam, sambit nito. Huminga naman ng malalim si Portia. Alam mo Geng, minsan napapaisip talaga ako. Hanggang kailan kaya may haad lang sa ming dalawa ni Theodore? Bakit kaya sa tuwing gumagawa kami ng desisyon para sa relasyon namin ay may mga dumarating na tutol? May mga problema, wika niya pa. Natawa naman si Geng sa kanya. Sige nga, tanungin mo lahat ng mga couples sa labas. O kaya ang mga mag-asawa. Tanungin mo sila kung minsan ba hindi sila nag-aaway. Kung nagkakaintindihan ba sila palagi. Ganoon talaga, Portia. Hindi nabubuhay ang tao na walang pinag-aawayan. Sa ating mga babae, likas na rin sa tinang gumawa ng gulo kahit wala namang dapat pag-awayan ganoon, sambit nito. Natawa naman siya dahil may tama nga naman ito. Sige na nga, aniya at binasa na ang mga impormasyon ng mga universidad. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para asikasuhin si Theodore. You really read the description information ng universities na pinapipilian ko, nakangiting sambit nito. Sa tingin mo, sagot niya nito, tumango naman ang binata. I would refer you to another school sana, iyong mas sikat at mas advanced, but this school you choose is not mediocre also. Even though it's the cheapest, still hindi rin naman nagpapahuli sa quality ng education na ino-offer nila, wika nito. However, I'm a little bit hesitant, sambit nito. Nabahala naman ang dalaga sa narinig. Bakit? May problema ba? Tanong niya rito. What if marami ang magkagusto sa'yo? Paano na lang ako? May tiwala naman ako sa'yo, pero sa mga taong nakapaligid sa'yo ay wala, seryosong wika nito. Natawa naman si Portia sa narinig. Nako, akala ko naman kung ano na. Walang malalandi, kung walang magpapalandi, gets mo? Ano ka ba? Saway niya rito. I know, tsaka alam ko naman kung anong klase ng babae ang mahal ko, nakangiting wika nito. Napaikot naman ng dalga ang mata niya. Pwede mo ba akong dalhan ng lunch mamaya sa opisina ko? Tanong nito, halatang nagpapakyut pa sa kanya. Sa Capitol, umiling naman ito. Nope. Duan sa company ko, sagot nito. Hindi pa siya nakapunta roon. Ha, gusto kitang dalhin doon, para maipakilala rin kita sa mga empleyado ko, sagot nito. Ha, nakakahiya naman, aniya rito. Dahil, kunot ang noong tanong sa kanya ng binata. Baka magtaka sila kung ano ang pinakain ko sa iyo at pinatulan mo ako, pabiro niyang sagot. Hinawakan naman ng binata ang kanyang mukha at hinaplos iyon ng mahina. Baka nga sila pa ang magtaka kung ano ang ginawa ko't nakuha kita, nakangiting sagot nito. Napahawak naman si Portia sa kamay nito at napapikit. Sus, I'll wait for you later ha. Sabay na rin tayong kumain, sambit nito. Nakangiting tumango naman si Portia at hinalikan ang mukha nito sa kainihatid na sa labas. I'll just send my company driver here to fetch you, okay? Wika nito. Tumango naman si Portia at kumaway na rito. Nang makaalis ay huminga siya ng malalim at napapikit. Marami siyang gustong gawin. Gusto niyang maging deserving kay Theodore.
Kailangan niyang may maipagmalaki para rito. Nakasuot lamang ng simpleng dress ang dalaga na sakto lang na lumagpas ng kanyang tuhod, at kinuha na ang brown paper bag na may lamang pagkain. "Geng, alis na ako. Nasa labas na ang magsusundo sa kin," sigaw niya. Nasa kusina pa kasi ang matanda at may inaasikaso. "Mag-iingat ka," sigaw nito pabalik. "Thank you," aniya at umalis na. Kaagad niyang nginitian ang lalaking sa tingin niya ay nasa edad 40 na. Pinagbuksan pa siya nito kaya mabilis na nagpasalamat siya rito. Nakatingin lamang siya sa labas habang bumibiyahe at huminto sa isang napakalaking building at sobrang tayog pa. May kalayuan ito sa lugar nila dahil nasa sentro talaga ito ng syudad. "Nandito na po tayo ma'am," sambit nito. "Salamat po," aniya at akmang bababa na. Heto po pala ang keycard niya sa kanyang opisina. "Bilin po ni sir na pagdating niyo ay sumakay po kayo sa private lift at kusa na pong gamitin iyan," sambit nito. "Ah, sige po, thank you," wika niya at kaagad naman siyang pinapasok ng gwardya sa entrance ng building. Binati siya nito kaya binati niya rin pabalik. Nakangiti lang siya at deri-derecho. Kita niya ang nakasulat sa lift sa gilid na private kaya pumunta na siya roon. Ramdam niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa loob. Kaagad na nakaramdam naman siya ng pagkailang. "Excuse me," napalingon naman si Portia at nginitian ang babae. Mukhang trabahant ng building at nasa receiving area na assign. "Ako ba?" tanong niya nito. "May iba pa bang tao rito maliban sa'yo? Sa dinami-rami ng tao ento mukhang ikaw pa yata ang naglakas loob na gamitin to. Nababasa niyo po ba yan? Marunong naman po siguro kayong magbasa di ba? Private po yan para malaman mo," anito at mukhang intas sa kanya. "Alam ko, marunong naman akong magbasa," sagot niya ento. Alam niyo naman po pala. Ibig sabihin po niyan hindi kayo pwedeng gumamit. For the CEO only. Hindi yan pwede sa kung sino-sino lang," wika nito. Natawa naman ng pagak si Portia at huminga ng malalim. "Maniwala ka hindi ako mapapag-alitan kahit na dumaan ako dito," sambit niya. "Hindi mo kilala ang boss namin. Sa ayos mo palang halatang wala ka ng magandang gagawin. Please lang ma'am, marami pa akong trabaho. Huwag mong ubusin ang oras ko. Ayun po napakaraming available na lift dyan. Duan po kayo sumakay. Pareho tayong malilintikan kapag nalaman to ng boss namin," gigil nitong sambit. Huminga naman ng malalim si Portia. "Isa pa po, ang lift na iyan ay direct sa opisina ng CEO. Wala naman kayong pakay sa CEO di ba?" Asek nito. "Meron, may pakay ako sa kanya," mabilis niyang sambit at napangiti. Baka sakaling payagan na siyang makaakyat kapag nalaman nitong may pakay talaga siya. Natawa naman ito na tila aliw sa kanyang sinabi. "Ikaw, sa tingin mo ba papayagan ka ni sir na makapasok sa opisina niya?" Ang sabi ng company driver, "Kahit hindi ako kumatok makakapasok ako. May card key naman ako." Hindi na niya iyon natapos nang mabilis na kinuha iyon ng dalaga at kunot ang noong tiningnan siya. "Saan mo to ninakaw? Siguro nakipagtulungan ka sa driver na yun no?" "Ano?" Hindi makapaniwalang napailing na lamang si Portia. "Hindi ako magnanakaw. Akin na nga yan," sambit ng babae at kinuha ang dala niyang paper bag. "Akin yan. Ibigay mo," ani Portia at akmang aagawin na ang paper bag nang sadyaing ihulog iyon ng dalaga. "Oh, hindi ko nakasalanan iyon ha. Kasalanan mo," anito at tinawanan pa siya. Naikuyong niya ang kanyang kamay at nahihirapan siyang gumalaw. Para bang nanigas siya bigla. Nakita niyang kamantik na ring magsitapunan ang dala niyang pagkain. Tahimik na kinuha niya iyon at tiningnan ng masama ang babae. Tinikwasan naman siya ng kilay nito. "Ano?" wika nito at tila hinahamon pa siya. "Kapag nalaman to ni Theodore paniguradong mawawalan ka ng trabaho," aniya rito at inayos ang paper bag. Pinindot na niya ang lift subalit hamarang pa rin ang babae kaya hindi siya makapasok. "Ang kapal naman ng mukha mo para tawagin sa pangalan niya ang boss namin. Sa tingin mo ba maloloko mo ako sa Pak-Alma effect mo ha? Hoy, hindi ako ipinanganak kahapon. Bilyonaryo ang amo namin at hindi basta-bastang tao. Sa tingin mo kakainin niya yang dala mong parang kaning baboy." Sa inis ni Portia ay mabilis na nasample niya ang bibig nito. "Pagkain ito, kaya ayusin mo ang lumalabas sa bibig mo," galit niyang wika. "Irish, ano ba ang nangyayari rito? Kanina ka pa hinahanap doon.
Sabay na napatingin naman sila at nakita ang lalaking sa tingin niya ay bakla. Kunot ang noo at sinaman pa ng tingin ang empleyada. Hindi mo pa ba to nasabihan? Anito at peking ninitian siya. Ma'am, kung hindi pa po kayo na-inform ni Irish, hindi po kayo pwedeng sumakay rito. Para lang ito sa CEO. Dito po tayo, sambit nito. Sir, ilang beses ko na siyang sinabihan, layan nga at may dala pang card key ng opisina ni Sir Theodore. Kapag nakapasok yan doon paniguradong tayong lahat ang mananagot, wika nung Irish. Natawa naman ng pagak si Portia at kinuha ang kanyang cellphone. Siguro naman kung tatawagan ko si Theodore maniniwala kang kilala niya ako, wika niya rito. Nagkatinginan naman ng bakla at ang babae saka nagtawanan na tila ba may nakakatawa sa sinabi niya. Napahinga naman ng malalim si Portia at nawawala na rin siya ng pasensya sa mga ito. Ma'am, mukhang delusional po yata kayo, wika ng bading at kung makatawa ay parang kinikiliti pa siya. Hindi lang po ikaw ang sumubok na makapasok dito na ganyan ang taktika. Baka mamaya sabihin niyo na namang girlfriend kayo ni Sir Theodore. Hay nako, huwag na tayong maglokohan ma'am. Sige na po, anito at hinawakan na siya. Sandali, aniya at inis na tinawagan si Theodore. Kaagad naman yung sinagot ng dalaga. Hey, baby, where are you? Sabi ni Nunong kanina ka pa. Naligaw ka ba? Where are you at pupuntahan kita? Wika nito sa kabilang linya. Nasa front desk ako. Ayaw akong papasukin ng mga empleyado mo, sambit niya. Natigilan naman ang dalawa at mabilis na inagaw ang cellphone niya. Ma'am, hindi gagana ang drama mong yan dito. Fair na po, wika ng bakla at hinila na siya nang bumukas ang lift. Mabilis na gumilid naman ang dalawa at galit na tiningnan siya. What happened here? Galit na tanong ni Theodore. Nakahinga naman ng maluwag si Portia nang makita ang nobyo. Sir, pasensya na po. Ilang beses na po naming siyang sinabihan na bawal siyang dumaan dito nagpupumilit po talaga, wika ng bakla. Opo, ginawa na namin ang lahat kaso ayaw niya talagang umalis. Sinampal niya pa po ako dahil lang sa pinagsabihan ko siya. Maayos ko po siyang kinausap, dagdag naman nung Irish. You slapped her. Hindi makapaniwalang tanong ni Theodore sa kanya. Ininsulto niya ang dala kong pagkain at tinawag niyang kaning baboy, simpleng sagot niya rito. What? Napapiksi naman silang tatlo dahil sa lakas ng boses nito. Mukhang galit na talaga, napailing na lamang si Portia. Totoo naman pang mukhang kaning baboy ang dala niya, giit ng babae. Namulsa si Theodore at gumagalaw ang panga nito sa gigil. What's your name? Tanong nito sa babae. Irish po sir, sagot nito. And you are? Tukoy nito sa bakla. Benjamin po sir, sagot nito at ngumiti pa. Both of you are fired. Matigas nitong sambit. Po, gulat na gaulat at tila hindi makapaniwala. This woman is my fiancé. I bet pinakita niya ang card key niya sa opisina ko, wika ni Theodore. Akala po namin sir nakipagkuntyabo siya sa driver. Iniisip naming na baka lokohin niya lang kayo, sabat nung Irish. Shut up. Every word coming out from your mouth is trash. Akala. Sinasabi mo bang tanga ako para ipagkatiwala sa driver ang card key ng opisina ko? You know how strict I am. Lahat kayo rito, you misjudged her, anito at frustrated na tiningnan si Portia. I'm sorry love, this will never happen again, sambit nito. Tiningnan naman ni Portia ang dalawa at halos hindi na ito makatingin sa kanya. Sinabi ko na sa inyo kanina, pero ayaw niyong maniwala, wika niya. Patawarin niyo po kami ma'am. Hindi po namin alam, wika ng bakla at inis na siniko yung Irish. Patawarin niyo po ako, hindi ko na po uulitin, sambit nito. Nawala na ang angas kanina. Tiningnan ni Portia si Theodore at halatang stressed ito sa nangyari. I'm fine, paninigurado niya rito. No, kasalanan ko kaya nangyari to. I should have fetched you earlier. Hindi ka sana nakasagupan ng mga walang hiyang to, ani Theodore. Pasensya na po talaga sir, hindi po namin alam, ulit ng bakla. Maghanap na kayo ng ibang trabaho. Leave our site, baka magbago pa ang isip ko't iba-blacklist ko kayo sa lahat ng trabaho, galit nitong sambit. Parang lantang gulay na umalis naman ang dalawa. Hindi na rin kumontra si Portia at halatang galit pa ang binata. Pumasok na sila sa loob ng lift at tahimik lang ito.
Hindi na rin niya muna kinausap. Paglabas nga nila ay tahimik pa rin ang binata. Kita niya pa ang pagtayo ng babae sa labas ng opisina niya. Mukhang iyon ang secretary ni Theodore. Hindi na nga ito nakabati pa dahil mabilis na binuksan ni Theodore ang pinto at pumasok silang dalawa. Umupo ito sa couch at tiningnan siya. Umupo naman si Portia sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. Okay lang ako, ba't ba sobrang affected ka? Aniya rito at natawa. I just don't want people belittling you. Pakiramdam ko mawawala ako sa sarili ko. Hindi ako mapakali, sagot nito sa kanya. Isinandal naman ng dalaga ang ulo niya sa balikat nito. Wala iyon, sanay na ako sa mga ganoon. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako nasaktan. Neinsulto oo, pero nasaktan. Hindi no, kumbansi niya rito. Tiningnan naman siya ni Theodore at hinaplos ang mukha nito. Alam ko namang marunong kang lumaban, pero alam ko rin kasi na may mga panahong tumatahimik ka lang. Kinikimkim mo hanggang sa bigla ka na lang nawawala, wika nito. Ngumiti lamang ng tipid si Portia at tinitigan ang nobya. Dahil nakakapagod ipaintindi ang mga bagay sa mga sarado ang utak. Mas mabuting tumahimik na lang, aniya rito. Kaya ayaw kong inaapi ka. Next time, huwag kang magpapapi, okay? Kahit sino pa yan, sambit nito. Tumango naman si Portia at tumayo na. Ipaghahanda na kita ng makakain mo, aniya. Tumango naman ang binata at nakaramdam na rin siya ng gutom. Lalo pa at anong oras na rin. Niluwagan niya ang kanyang necktie at tinulungan na rin ang dalaga. Ako na, ani Portia at kaagad na inasikaso ito. Sa susunod na linggo start na ng klase mo, anito. Halata sa boses ang lungkot at para bang ayaw nito. Ayaw mo ba? Kasi okay lang din sa akin. Kahit papaano ay may ipon naman ako at may trabaho rin kung sakali. Promise, masipag din ako, hindi tayo magugutom. Nakangiting wika ni Portia. Tinitigan lamang siya ni Theodore at ninitian ng matamis. Just staring at you and I'd be willing to fall over and over again, anito na para bang nananaginip pa. Ang boses nito ay sobrang lamang. Nilapitan naman ito ni Portia at hinaypan ang tainga. Parang bumalik naman ito sa kasalukuyan. Kain na, aniya. Tumango naman ito at nagsimula na ring kumain. Grabe ang sarap magluto ng misis ko komento nito. Nagniningning pa ang mga mata. Kapag ito nakita ng mga trabahador niya ay paniguradong iisipin nilang ginayuma niya ito. Para itong bata kung umakto. Talaga, aniya rito. Tumango-tango naman ito ng ilang beses. How dare that woman to insult your cooking? Ito ba ang sinasabi niyang kaning baboy? Dapat sinampal ko pa iyon bago sinasanti, relda mo nito habang ngumunguya. Theodore, aniya rito. Ngumiti naman ito ulit at tumango-tango. Ramdam niya ang galit nito kaya napapailing na lamang siya. Kahit ganoon ay sobrang na-appreciate niya ito. Talagang pinrotektahan siya.